Nakatayo sa may terasa ng bahay nila si Alice. Nakaharap siya sa dalampasigang walang sawang hinahampas ng alon. Habang ang hanging panggabi ay banayad na humahaplos sa kanyang balat. Madilim ang paligid, katulad ng pakiramdam na kanyang nararamdaman. Napakadilim at para bang may paparating na ulan. At ang mga dahon sa puno ng nara ay naglalaglagan. Ilang araw na mula nang makita niya ang asawa, na may kasamang buntis na babae sa ospital, ngunit hanggang ngayon ay nananatili siyang tahimik, habang pilit na iwinawaksi ang sakit na kanyang mga natuklasan. Sino ba ang nagkulang? Sino ba ang may mali? Ang daming tanong ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang buong akala niya ay mabubuhay na silang masaya na mag-ina, dahil naging isa na silang buong pamilya. Ngunit isa na naman palang pagsubok ang pagdadaraanan niya. Ano ba ang dapat niyang gawin? Napakasakit ng mga nakita niya. Ngunit kahit na magkaganon pa man, ay wala siyang lakas ng loob upang konfrontahin ang asawa. Masyado niyang mahal ang kanyang pamilya, at hindi niya kayang mawalan ng ama ang kanyang anak, at ang magiging anak nila. Bakit hindi ka pa pumasok, Han? Nag-aalalang boses ni Daniel ang nagpabalik ng diwa ni Alice. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, ay hindi na niya namalayan ang pagdating ni Daniel. Hindi niya nilingon ang asawa. Bagkus ay huminga muna siya ng malalim, upang punuin ng hangin ang kanyang baga. Kailangan niya pakalmehin ang sarili sa tuwing nasa malapit ang asawa, dahil kung hindi ay baka pagsisihan niya ang kanyang magawang desisyon. Han, narinig kong muling tawag niya. Nahihimagan ko sa boses niya ang pag-aalala, ngunit hindi ko magawang sumaya. Malamig na ang ihip ng hangin, baka sipunin ka. Masuyong aniya na hindi ko namalayang nakalapit na pala sa akin at niyakap ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Hindi ko rin alam kung ano nga ba ang ginagawa ko. Baka nga kung sa ibang babae nangyari ito, ay noong araw pa lang na makita nila ang asawa nila na may babae, ay baka nagwala na ito sa galit. Pero heto ako, ilang araw nang nananahimik, at hindi man lang magawang sabihin sa asawa ko ang gusto kong sabihin. Han, okay ka lang? Pukaw ni Daniel sa asawa nang wala itong makuhang anumang tugon. Muling huminga ng malalim si Alice, bago humarap sa asawa na makikitaan ng pag-aalala. Nginitian niya ito upang ipaalam na ayos lang siya. It felt so weird dahil kahit nakangiti siya, ay hindi niya mahanap ang kasiyahan na madama. Okay lang ako. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko, malamig na tugon niya. Bago ito iwan sa terasa na nagtataka. Gustuhin man niyang pakitaan ng maganda ang asawa, ngunit sa tuwing napapatingin siya sa mata nito, na ni hindi man lang kakitaan ng pagsisisi, ay hindi niya mapigilan ang maya mo. Para sa kanya napaka-unfair ng buhay. Bakit siya itong nakakaramdam ng guilt, kung wala naman siyang ginagawang mali? At ang taong gumagawa ng kasalanan, ay ni hindi man lang kakitaan ng anumang pagsisisi. Sabi ni Manang madalas ka daw nahihilo. At hindi ka na lumalabas ng kwarto, nagtataka na rin si Angel sa'yo. Magpa-check up na lang kaya tayo bukas. Habol ni Daniel at hinawakan ang kamay niya, upang pigilan siya sa paglalakad. Bitawan mo nga ako. Malakas na sigaw ni Alice, at ipiniksi ang braso. Kapwa sila nagulat sa naging reaksyon niya. Hindi rin maintindihan ni Alice kung bakit siya nenas nang hawakan siya ni Daniel. Han, okay ka lang ba? Tanong ni Daniel nang makahumas sa pagkakagulat. Kakikitaan pa rin ito ng pag-aalala, habang nakatingin sa kanya. Sorry, masama lang ang pakiramdam ko. Sige, papasok na ako sa loob. Mabilis na paalam niya sa asawa, at agad na naglakad pabalik sa kwarto. Naiwan naman si Daniel na naguguluhan, na hinabol ng tanaw ang asawa. Pagpasok ni Alice sa kwarto, ay hinela niya ang kumot bago nahiga sa kama, at isinandal ang ulo sa headboard. Hindi nagtagal ay nakakaramdam na siya ng antok. Ngunit bago pa man siya makatulog, ay naramdaman niya ang asawang umupo sa kabilang side ng higaan, at marahang sinukle ang buhok niya. Naririnig din ni Alice ang mabibigat na paghinga ni Daniel. Maya-maya pa ay umalis na rin ang lalaki sa kama. Napabalikwas ng bangon si Alice, at tumayo upang silipin kung ano ang gagawin ng asawa nang lumabas ito. Lahat ng antok niya, ay biglang nawala dahil sa curiosity niyang alamin kung saan nagpunta ang asawa. Nakita niya itong pumunta ng ref, at kumuha ng ilang beer, at pagkatapos ay dinala nito sa terasa.
Mukhang magpapakalasing ang lalaki. Nag-away ba sila ng babae niya? Naitanong niya sa isip. Makalipas ang mahabang pagbabantay niya sa asawa, at makitang wala namang ibang ginagawa, ay napagpasyahan niyang bumalik sa kwarto. At isa pa nakakaramdam na rin siya ng pananakit ng puson, dahil sa matagal na pagtayo. Pagpasok ni Alice ng kwarto, at saglit siyang naupo sa kama, upang mag-isip, katahimikan at huni ng mga kuliglig sa labas ng bakuran ang tanging naririnig sa gabi. Ang pakiramdam na nag-iisa at pagkabalisa, ay lumulukob sa puso niya. Ang daming tanong na gustong hanapan ng sagot ni Alice, ngunit paano? At saan siya magsisimula? Matagal na nakaupo lang sa kama si Alice, nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Tatayo na sana siya sa kama nang mapansin ang cellphone ng kanyang asawa. Mukhang nahulog ito kanina. Mabilis na dinampot ni Alice ang aparatong nasa sahig, at ipapatong na sana sa ibabaw ng mesita nang bigla itong tumunog. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang answer button, at inilapit sa tainga ang cellphone na hawak. Hindi pa man siya nagsalita, ay narinig na niya agad ang boses ng babae. Daniel POV. Kanina pa ako nakatayo sa pinto ng kwarto, kung saan natatanaw ko ang asawa ko na kanina pa paulit-ulit na bumubuntong hininga, na parabang meron itong iniisip na malalim. Hindi ko maintindihan ang ikan-ikilos ni Alice. Naging malamig ang pakikitungo niya sa akin, simula nang umalis sila ni Chris. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong masama, o kung may nagawa ba akong hindi niya nagustuhan. Namimiss ko na ang Alice na minahal ko. Ang sinasalubong ako ng ngiti at mainit na yakap, sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Ang Alice na kakwentuhan ko sa gabi bago matulog. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero nararamdaman ko na may mali sa pagsasama namin. Oo, lagi pa rin niya akong nginingitian, ngunit hindi ko na nakikita ang saya, na dati ay nababanaag ko sa kanyang mga mata. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, sa isiping ako ang dahilan ng kalungkutan na nakikita ko sa kanyang mga mata ngayon. Dahan-dahan akong humakbang na parabang isa akong manggagaso na takot makagawa ng ingay. Dahil kung magkataon ay baka tumakbo palayo ang hayop na aking huhulihin. Bakit hindi ka pa pumasok, Han? Tanong ko sa asawa ko, na halatang nagulat sa biglaang pagsasalita ko, at pagyakap rito. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin panggabi, na banayad na humahaplos sa aking balat. At isa pa ramdam kung malamig na ang balat niya sa matagal na pagbabad sa hangin. Han, muling tawag ko nang hindi ko marinig na sumagot ito. Malamig na ang ihip ng hangin, baka sipunin ka, pagpapatuloy ko. Na hindi may aalis ang pag-alala, lalo na at sinabi ni Manang, na hindi daw kumakain ng maayos si Alice. Okay lang ako, medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Maikling aniya at kumalas sa yakap ko, ni hindi niya ako tinapunan ng tingin, at humakbang papasok ng kwarto, bagay na ikinalulungkot ko ng lihim. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang asawa ko sa akin. Bago pa man siya makaalis ng tuluyan, ay hinawakan ko ang kanyang kanang kamay, upang pigilan siya sa kanyang takdang pagpasok sa kwarto. Sabi ni Manang madalas ka daw nahihilo, at hindi ka na lumalabas ng kwarto, nagtataka na rin si Angel sa'yo. Magpa-check up na lang kaya tayo bukas. Ay ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kalagayan niya. Bitawan mo nga ako, sigaw niya na ikinagulat ko. Saglit kong nakita ang galit sa kanyang mata. Hindi ako sigurado kung tama ang nakita ko. Pero bigla akong kinabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Maayos pa naman kami noong umaga na umalis ako, pero nang gabi na umuwi ako nag-iba na ang kanyang pakikitungo. Unti-unti na siyang lumalamig sa akin. Han, okay ka lang ba? Naguguluhang tanong ko. Sorry. Masama lang ang pakiramdam ko, sige papasok na ako sa loob, paumanhin ito bago tuluyang pumasok. Hindi ko makita sa mukha niya ang sincerity ng kanyang sinasabi. Naiwan akong nakatayo rito sa beranda, at nanghuhula sa mga nangyayari. Lalo akong naguguluhan sa mga ipinapakitang kilos sa akin ng asawa ko. Kumuha ako ng isang stick ng sigarilyo sa bulsa ng pantalon ko, at sinindihan, humitit muna ako ng sigarilyo bago nagdesisyon na pumasok sa loob, at isara ang sliding door sa beranda. Nakita kong nakatulog na si Alice nang pumasok ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya,
at tinitigan ang maamo niyang mukha. At hinawi ang ilang hibla ng mga takas na buhok nito. Mula sa pagkakatali papunta sa kabilang banda, upang makita ko ng mas maayos ang mukha niya. Bakit ang lamig-lamig mo na sa akin, Han? Sabihin mo naman sa akin ang problema, para na akong iwan kakahula ng maaring dahilan, kung bakit ka ngayon ganyan. Naitanong ko pero hindi ko isinabuses. Itinanong ko na lamang ang mga ito sa aking isipan at tumayo. Huminga ako ng malalim bago lumabas ng kwarto, at bumalik ng terrace upang uminom. Kumuha ako ng beer sa ref, at bumalik ng terrace. Habang umiinom ay patay-sindi rin ako sa paninigarilyo. Mula sa isa hanggang sa nasundan ng ilang stick pa. Huli na nang ma-realize ko na naubos ko na ang isang kaha ng sigarilyong hawak ko. At ang ilang lata ng beer. Ibig sabihin matagal-tagal na akong naririto, at hindi ko na namamalayang lumalalim na ang gabi. Malalim na, ngunit hindi ko pa rin nararamdaman ang pagdalaw ng antok sa sistema ko, dahil sa dami ng mga iniisip ko. Nang maisipan kong kapain ang cellphone ko, upang tingnan kong tumawag na si Albert, para sa hinihingi kong tulong. Ngunit wala ito sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Huling natatandaan ko ay ibinulsa ko ito bago ako umuwi sa bahay. Dali-daling pumasok ako ng kwarto, upang kunin ang susi ng sasakyan. Nang maisip ko na baka naiwan ko ito sa kotse. Ngunit nagulat ako nang makita itong nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Bagay na hindi ko matindaan na ipinatong ko ito doon. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa mesa malapit sa uluhan ng asawa ko, upang kunin ang aparato at bumalik sa labas, upang sana tawagan si Albert nang makita ang oras na nakasaad sa screen ng cellphone. Kaya napagdesisyunan kong ipagpabukas na lang ang pagtawag rito, upang tanungin ang pinapagawa ko sa kanya na sorpresa para sa asawa ko. I have a good news at bad news para sa'yo. Which one do you want me to tell you first? Masayang tanong ni Alice sa asawa na ikinitoka nito ng husto. Teka, bakit ang saya-saya mo yata? Gulat at hindi makapaniwalang saad ni Daniel sa asawang si Alice, nang makita ang saya sa mukha nito. Bakit? Hindi ba pwedeng happy ako? Balik tanong ng babae, at lamambong ng husto ang mukha nito, na kani-kanina lang ay puno ng ligaya. Hindi naman. Natutuwa ako at masaya ka, kaso lang nakakatakot ka ngayon. Mabilis na paliwanag niya sa asawa, at hinawakan ito sa magkabilang braso, para magkaharap sila ng maayos. O Marco naman ang kilay ng asawa niya, dahil sa narinig na sinabi niya. So, you see me as a monster. Biglang ani ng babae at humagulhol ng iyak. Nataranta naman ang lalaki kung ano ang dapat niyang gawin sa biglang pagbabago ng mood ng asawa. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit para itong bagyo kung magpabago-bago ng mood. Hindi ang ibig kong sabihin, Han. Nakakatakot ang pagbabago mo ng mood. At paano kang magiging mukhang monster ang ganda-ganda mo kaya, honey? Malambing na suyo niya sa asawa at niyakap ito. Ngunit hindi niya maiwasang kabahan sa ipinapakitang ugali ng asawa, dahil kagabi lang ay para siyang may nakakadiring sakit kung pandirihan nito at iwasan. Kulang na lang ay itulak na siya nito palayo, pero iba ngayon. Dahil parang ang saya-saya ng babae. At natatakot siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Talaga, parang batang paninigurado ni Alice. Gusto niyang matawa sa asawa, pero hindi niya magawa dahil sa kabang namamayani sa kanyang kaisipan, napakaganda mo, honey. Ulit niya sa kanyang sinabi, at malambing na niyakap ang asawa. Mabuti na lang pala at maganda ako. Pabirong balik ni Alice. At kumalas sa kanyang pagkakayakap. Nang makita niyang nakangiti ito, ngiting nagniningning sa saya, ay nawala na ng tuluyan ang kabat-alinlangan sa kanyang isipan. Bakit ba kasi ang cute mo? Aniya at mahinang kinurot ang pisngi ng asawa, at hinalikan ng marahan ang labi nito. Teka, ano ba yung good news at bad news na sinasabi mo kanina? Natanong niya nang maalala ang sinasabi sa kanya ng babae. Oo, yun nga. Which one do you want me to tell you first? Muling tanong ni Alice nang kanyang ipinaalala ang itinatanong nito sa kanya. I'll go for the bad news first. Aniya sa asawa. Tiningnan siya nito ng maigi, na para bang tinatansya nito ang magiging reaksyon niya sa sasabihin nito. Okay, you pick the bad news. Biglang anito at tinalikuran siya, at naupo sa sofa. Naiwan naman si Daniel na nagtaka sa ginawa ng asawa.
Mamumulubi ka. Seryosong saad ni Alice na ikinakunot ng noo ni Daniel. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi nito na mamumulubi siya. Care to tell me, why honey? Aniya na sa asawa at humakbang palapit rito. Aano kasi honey, balak kong palitan ang wallpaper ng isa sa mga kwarto sa kanan ng kwarto natin, nagkakamot ang ulo na paliwanag nito. Na ang tinutukoy ay ang bakanteng kwarto sa kabila ng kanila, dahil ang kasunod ng kwarto nila ay ang kwarto ng anak nilang babae. Yun lang ba? Kahit ilang beses mo papalitan ang wallpaper sa guest room. Hindi pa rin tayo mamumulubi honey. Natatawang aniya sa asawa nang marinig ang dahilan nito. Hindi lang kasi yun ang gusto kong palitan honey. Pilit ni Alice at tumagilid ng kunti upang magkaharap sila. Gusto ko kasing tanggalin lahat ng meubles na naruroon at papalitan ko rin ang carpet. Pati na rin ang wall kailangang bakbakan, at balak kong palagyan ng pinto, para mabilis nating mapasukan kung kinakailangan tayong pumasok doon. At mahabang paliwanag nito na inawat niya, dahil naguguluhan siya sa itinatakbo ng usapan. Bakit ba nito kailangan palitan ang lahat ng mga naroroon, at palalagyan ng pinto upang daanan mula sa kwarto nila? Ang gulo hindi talaga niya maintindihan. Sa talino niyang ito, ay pakiramdam niya biglang naluso ang utak niya sa pinagsasabi ng kanyang asawa. Bakit gusto mong lagyan ng pinto ang guest room, papasok sa kwarto natin? Magkasalubong ang kilay na tanong niya sa asawa. Ayon, doon papasok ang good news ko sa'yo. Excited na ani nito sa kanya, at may hinugot na papel mula sa bulsa, at ngiting-ngiti na inabot sa kanya. Tada, here open it and you'll see the good news. Nagtataka namang napatingin si Daniel sa papel na inabot ni Alice, at tumingin muli sa asawa. Open it. Dali. Excited na pangungulit nito, at magkasalikop ang mga kamay na nakatingin ito sa kanya. Sa nakikitang tuwa ng asawa, ay naiiling na binuksan niya ang papel, at gayon na lang ang gulat niya nang mabasa ang nakasulat sa papel. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong niya sa asawa, na hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi. Tumango ito sa tanong niya bilang tugon. Yes. Magiging daddy na uli ako. Woo. Sigaw ni Daniel nang mag-sink in sa kanya ang good news na tinutukoy ng asawa. Kailan mo pa nalaman na buntis ka Han? Tuwang baling niya sa asawa na nakangiting nakatingin sa kanya. Noong araw na pumunta kami ng ospital ng kaibigan kong si Chris, at nakita kitang may kasamang babae. Pinanangkitan siya ng mata ng asawa, at magkasalubong ang kilay na sabi nito. Nakita mo akong kasama si Bernadette? Gulat na tanong ni Daniel. At kinakabahang naupo sa tabi niya. Bakit gulat na gulat ka honey? Tanong ng kanyang asawa, at nakangiti ng pilit sa kanya. It's not what you think hon. Wala kaming relasyon ni Bernadette. Promise hindi kita niloloko, sa katunayan nagpapahanda ako ng, nagkakandautal na paliwanag ni Daniel sa asawa, pero pinutol nito ang anumang sasabihin niya, at ito na ang nagtapos ng nais niyang sabihin. Nagpapahanda ka ng surprise wedding para sa church wedding natin. Nakangiting pagtuloy ni Alice sa sinasabi ng asawa. Napasinghap naman si Daniel sa gulat dahil sa narinig. Huwag kang ang ganyan. Hindi nakakatuwa ang mukha mo pag ganyan ka. Ang pangit mo. Simangot na sabi ni Alice, at tumayo upang iwan siya ng hajilapan niya ang braso nito, upang pigilan sa pag-alis. Sandali, hindi ka ba galit? Bakit hindi mo ako awayin? Naguguluhang tanong ni Daniel sa asawa. Ngumiti naman ito at bumuga ng hangin, bago sumagot sa tanong niya. Nagalit ako. Noong nakita kitang may kasamang babae sa ospital, pakiramdam ko parang sinasakal ang puso ko. Pero kahit galit na ako, hindi kita magawang awayin. Hindi kita magawang iwan, naluluhang sabi ni Alice sa asawa. Hinapit ni Daniel ang asawa upang yakapin. I'm sorry honey, pero totoo wala kaming relasyon ni Bernadette. Nandoon lang ako, paliwanag niya sa asawa na pinutol nito ng halik. Ito ang unang beses na ang babae ang unang humulik sa kanya na ikinatuwa niya ng husto.